Yung tipong pumasok sa eksena si kuya, parang merong pinatagong pera dito kay ate. Pengi daw ng pera. Anak ng tokwa, ganun na ho ba ngayon sa ating bansa? Papasok ka sa isang tindahan, sasabihin mo penging pera. Anak ng tokwa, ano yan? May pinatago ka? Adik yan, sigurado. Marbil! Yan ang mga, baka fake news to. Baka fake news to. Ayan CCTV footage yan. Ayan yung mga yung pagkao kasi CCTV, merong mga ganyan, yung mga timestamp kung tawagin, kung saan nagkaroon ng movement dyan sa CCTV na yan. Ano lang, kumbaga binidyohan lang, baka sabihin na naman, yan, ginugood time tayo nag-upload yan. Hindi inaambahan na siya Si ate nag-TikTok lang, naghihintay lang ng reply ng kanyang viewers, inambahan siya na sa sandaan. Bigyan mo na. Susundot siya binitawan niya. Arbe! Yan! Isandaan. Ganyan ngayon. Anong inaatupag ni Marbil? Pagsasampa ng kaso sa mga vlogger. Atupagin nyo yung mga bangag na pakalat-kalat at namemerwisyo ng mga naghahanap buhay. Yan ang mga atupagin nyo. Mga walang hiya kayo, sasabihin nyo na naman yan, fake news yan. Lahat na lang fake news pagka merong nangyayari kriminalidad. Alam nyo mga kababayan, na nakita natin yung nangyari dyan sa Esitex, grabe ho. Mag-ingat ho kayo sa mga driver dyan, sa mga, napakadelikado ho ngayon sa daan. Daming bangag. Merong mga hindi bangag, sa sobrang hirap ng buhay, nagdodoble kayo, nakakatulog na lang. Di ba? Yung bar driver daw, inararo yung dalawang sasakyan, parang talagang sila parang lata ng sardinas na pinukpok tapos, di ba, ganun mag-ingat ho sa mga laging bumabiyahe dyan. Naku, kailangan ho, dapat alerto. Pagka medyo nakikita nyo na bus yung nasa likod nyo, paunahin nyo na. Kasi mahirap na kasi mga yan, mga... At sa mga operator naman ng bus, wag nyo naman gusto nyo kumita pero pagpahingahin nyo naman yung mga driver nyo. Pagka pagod na, di palitan siya ng painante niya, di ba? Huwag yung dire-diretso for driver na lang. Baka 48 hours din natutulog yun. Tapos nung nag-lunch siya, medyo naparami kain niya. Nantok siya. Boom, wala na, tapos na. Hindi na natin mababalik yun, yung batang naulila. Ngayon pa lang natin na na talagang nakita yung mga larawan kasi medyo mahina nga ho yung internet doon sa pinuntahan nating lugar. Kaya ngayon pa lang ho tayo, maging tayo, hindi ho tayo updated. Isipin nyo si PH update, hindi updated. I-update ko kung hindi ako updated? Kailangan na huwata natin kumuha ng ng mga mag-a-update, yung pagkawala tayo, ikaw na mag-update dyan. Ayan, Marbil, yan mga tupagin mo ngayon, hindi yung kung sino-sino pinakakaso nyo. Ito, pakinggan naman natin itong si BP Sara. Habang nandito sa gilid ang larawan, itong si Romel Marbil. Ito, pakinggan natin to si VP. Sinabi ko na nga, wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano maging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady
Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug. Ibig sabihin, totoo yun. Hindi pa naman natin sinasakyan yung balita na yun. Pagka si Bibi na nagsabi niyan, nako, kailangan na ho nating makinig dyan. Dahil yan noong una, mga alingas-ngas lang yan. Ayaw ho nating sakyan kasi di nagpapakita si Butod. Baka biglang masunog o kung ano pa man. Kung si BP na ho maglalabas niyan, ibang usapan na yan. Meron hong mga meron hong mga natatanggap na impormasyon yan na hindi ho for public consumption, Meron hong meron nag-feed sa kanya ng mga larawan, dokumento, impormasyon, o kung ano pa man. Vice President ho yan Ibig sabihin, nasa loob ho talaga, di umano. Yang si Kokak, nung nangyari ang pagkalango sa pulburon at kinasawi doong, di ba, pagkalabas nung issue na yun, kung maalala pa natin, bigla hong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi mapag-usapan yung pagkasawi noong mama na di umano kasama nila sa kanilang US trip. Yun ho yun. Di ba, umiinit tong issue. Naku, kasama yan nitong sila Putad, nitong sila. Tapos nabalita na overpulburon daw yan. Di naman sanay magpulburon, nakipagsabayan doon sa mga kasama niya. Di ba, ganun yung mga balita sa social media. Hindi ho natin sinasakyan kasi baka binibake ho tayo ng mga taga-kabilang parlor, no? Kasi wala na ho tayo mapagkakatiwalaan ngayon sa totoo lang. Kahit na yung ibang bang mga vlogger, pagka ilinabas nila, mahirap na hong paniwalaan. Lalo na yung mga pagewang-gewang na vlogger, no? Hindi ho natin alam kung yung mga yan natrabaho na ng administrasyon, ngayon kinakasangkapan sila para magpalabas ng mga unverified information o unverified na mga balita. Tapos, pagka sinakyan ng mga DDS vlogger, doon ho sila babalikan. Yun nung iniiwasan natin. Kaya hindi ho natin sinakyan yung issue na yan. Hanggat maaari yung pag wala na itong si Butod, di ba, nasa na si Butod, ang daming picture, o maya-maya nagpakita siya. Di ba, kung sinakyan natin na kesyo, nakakulong siya doon, di ba, mahirap ho. Kaya hanggat hindi nanggagaling kay BP Sara, hindi nanggagaling sa mga pagkakatiwalang individual sa social media, hindi yun natin pwedeng pag-usapan dito. Mahirap po kasi kung di rin lalabas sa bunganga niyang si Romer Malbil, hindi rin ho natin makikita yung mga nang-aamban ng saksak na sa mga tindahan. Hindi ho tayo mag-react dito, di ba? Mahirap po yun. Dapat meron ho tayong ilatag na ebidensya. Ito na ating ebidensya, si BP Sara. Tuloy ho natin. Overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint kuno kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Malinaw ho yan. Noong lumabas yung balita na di umano yung isa sa mga kaibigan kasama nila sa kanilang pagpunta sa Amerika na overdose ng pulburon, talagang minadali ho nila para matabunan yung issue na yun, di mapag-usapan. Kasi umiinit lumalabas yung mga impormasyon. Si Maharlika talagang ang dami ilinalabas na kesyo ganito, kesyo ganyan. Meron pang isang vlogger na nagsasalita na talagang hawak na nila si ganito, meron ng mga papeles na ganyan, di ba? Meron mga ganun mga lumalabas sa social media. Pero sa mainstream media, di pinag-uusapan kasi bayad yung mga yan Ang problema ho natin dito mga kababayan, noong nangyari yun, ura-urada.
Disintimano. Kunyari, nangyari, lumabas yung nasawi na tong si ganito. Ano ba pangalan nung nasawi na yun? Nakalimutan ko na eh. Basta mayaman yun. Bilyonaryo ata yung nasawi na yun eh. Mayaman yung mama na yun. Nasawi. O. Ngayon, yung pagkasawi ho niya, hindi linabas kung ano yan. Naatake sa puso, nadula sa CR, nauntog yung... Walang ganon. Basta nasawi lang siya, kasama siya sa trip. Ngayon, meron biglang lumabas na alingas-ngas. Na di umano na overdose sa pulburon niyang mama na yan. At yung mga kasama niya, naku, yung mga kachokarat niya, mga high profile individual sa Pilipinas, ika nga, high level politician. Diba? Sila ang mga kasama. Ngayon, ang nangyari, ililink na yan, pagkukonekta na yung mga di umanong na overdose, tapos kasama si ganito, kasama si ganyan. Kinabukasan, uuwi si Tatay Digong, minadali ho nila. Natabunan nga naman yung issue, hindi na pag-usapan yung, sa bagay, ngayon na pag-uusapan na natin, galing pa mismo kay Vice President Sara Duterte, hindi sa atin. Hirap kasi galing sa atin eh. Hindi ho tayo pwedeng maglabas dito kasi nandito lang tayo. Pagka tirnabaho tayo, mabilis lang. Diba? Kayang-kaya ho nila. Kaya kung ito lang si BP nagsasalita, si BP yan. Kumbaga, nagre-react tayo. Ipinapakalat natin ang mabuting balita na nanggagaling kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Yung mga mabubuting balita na yan, kung hindi rin natin ibabahagi sa ating mga kamag-anak, hindi ho nila malalaman yan kung gaano kakups tong administrasyon na to. Ano pa ho bang hinihintay ninyo? I-share nyo na tong video. Sa mga naghahanap ng update natin, heto na. Doon sa huling video natin, lahat ng comment, nasaan na si PH, nasaan na si PH. 2 days ago, nasaan na si PH. 3 days ago, ba't wala ka pang upload? Ito na ho, upload. Share na yan, share na. Next question, Marcel. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the congressman na pang-atake sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ng Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na lang. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyo mga Duterte? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover. Gusto kong ginagamit na term na itong si BP, kabalbalan. I love it. Yan yung mga salita, BP. Ayos. Parang napipil ko, pinapanood ako nito si BP. Mga kabalbalan nila, no, BP? Hindi nga, yan. Kasi salitang ano ho yun, salita namin dito yung kabalbalan. Diba? Ano yun eh, yung pagka sinabing balbal, parang basag, sira, ganun. Sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ano po? From national or we're talking here of local politics, dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga na sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong mo na, kasi blank check yun eh, parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, para mapagtakpan yung nagkalat na cocaine sa kwarto. Nakuha nyo na ho mga kababayan, meron ho silang ganyang meron ho silang ganyang estratehiya, ika nga. Pagka medyo natitiklo na sila, nabibisto na sila, diversionary tactics kung tawagin. Dinadivert nila usapan, naku, papunta na sa pulburo ng yung usapan. Papulburo na. Meron pa na overdose sa pulburon. Diba? Anong ginawa nila? Hinuli si Tatay Digong. Sa loob nga ng 2 buwan, si Tatay Digong pinag-uusapan. Hanggang ngayong mga panahon na to. Ngayong pumalpak yung 20 pesos na bigas nito si Bangag, anong ginawa? Kakasuhan daw si Kong Pulong. Naku!
Yan na nga ba sinasabi natin na talaga na mga ibang klase ho itong ano na to, itong administrasyon na to. Marami ho silang mga kababalaghan na ngayong mga panahon na to dahil mas titindi pa ho yan. Yung mga paninira kay Tatay Digong, kay BP, kay Kong Pulong, kay Mayor Poste. Ano pa ho yan, kumbaga sa level, nasa ano pa lang ho tayo, nasa mid pa lang ho tayo, wala pa tayo sa high. Kasi kung nakikita nyo ho trajectory ng administrasyon na to, sa loob ng 2 taon, medyo, kumbaga, pumipiyok na sila eh. Kumbaga, lumalabas yung pagiging bangag nila. First year pa nga lang, oy, naku, bumabangag na sila. Second year, third year, naku, yan na, kumakla, medyo nasa kalagitnaan na ho tayo ng kabagagan nila, kaya ganyan ho na ating na-experience. Imagine niyo na lang o mga kababayan, aabot ho tayo doon sa ika-6 na taon ng administrasyon na to. Isipin niyo ho mga kababayan, gaano ho katinding kabangagan ang gagawin nila para wasakin ang kanilang potential opponent sa 2028 presidential election. Di ba? At walang iba kundi si Vice President Sara Duterte ang merong pinakamataas na approval at trust rating ngayong mga panahon na to. Sa kabila ng panggigiba dyan sa confidential fund, okay din nung nakapagpahinga tayo ng ilang araw. No? Nakapaglakad-lakad tayo, nakita ho natin na yung realidad dito sa social media, hindi ho yun ang nangyayari sa labas ng sa labas ng social media, ika nga. Yung dito yung mga kababayan natin sobrang babad na babad. Siguro itong circle natin na to, meron ho tayong community, di ba? Tayo dito yung iba dyan, mga agresibo, maiinit ang ulo, maya-maya lang, talagang murahan sa social. Meron ganun eh. Pero yung realidad ho, kumbaga kung titignan natin sa 100% ng mga Pilipino, siguro nasa lang ho tayo sa social media. Kung totoo magpapakatotoo ho ako sa inyo. Ito, posibleng mali ako, posibleng tama ako. Wala naman ho tayong pakialam dyan. Basta ang atin lang naman dito, ilalabas ko lang kung ano yung sa lobby ko. Yung mga maiinit sa social media, bigay na ho natin, let's say, 10% mga OFW. Okay? Sa kabuuan ng mga kababayan natin nasa social media o na mga kababayan nating sa buong mundo, 10% dyan mga OFW. Okay, mga 8%. Pagkatapos ng 8% na yon, siguro mga yung talagang babad na babad, yung talagang umaga, hapon, tanghali, talagang walang humpay ang pagsubaybay nila sa politika. Nasa lang ho yan? Nasa 30%. No, 30% lang. Malamang sa malamang kung pwede ho tayo magkamali. Baka kulang pa nga, baka nasa 25% lang eh. Kasi pagka lumakad ka sa kalsada, pero meron naman akong nakita na nanonood narinig ko yung boses ko doon. Diba? Ganun yung mga matatanda na nasa tabi ng kalsada. Meron naman talaga. Meron talagang babad sa politika na mga ordinaryong Pilipino. Marami ho sila. Kaya pagka kung ano yung nagtitrend dito, yun din nagtitrend sa kalsada siguro yung mga mga tayo dito na mga Pilipino talagang sumusubaybay. Kasi meron dyan mga meron lang. Wala naman talaga silang pakialam kung anong itatakbo ng politika sa ating bansa. Ang gusto lang ng mga yan kumayon, magtrabaho, kumain. Meron nung ganyan. Ngayon napapadaan lang sila sa mga feeds, sa mga video. Meron nung ganun. Pero yung mga babad talaga, siguro mga nasa 35 to 40% lang ho. 35, baka nasa 35 pa nga lang, baka nasa 30 to 35%. Feeling natin ang dami natin. Pero yung 35 to 35 to 30 to 35%, napakalaking bagay na rin ho yun para mahikayat yung mga, yung kunyari meron silang nakausap sa kalsada. Ngayon, ano bang point natin dito? No, nakita ho natin yung sa ground, yun nang bumabaho tayo, yung tipong nakipagkwentuhan na wala ko silang pakialam sa politika. Karamihan sa ating napakinggan. Pero, nakikita nila ang kapalpakan ng administrasyon. At ramdam ho nila siyempre, hindi naman natin tayo pwede magpakilala kung si PH. Hindi ho ganun. No, nakita ho natin, naramdam nila na mayroong problema ang gobyerno. Alam ho nila na mayroong maraming kapalpakan ng administrasyon. At kinukumpura ho nila ito doon sa nagdaang administrasyon. Pero ito ho, wala akong political leaning itong mga individual na to. At doon ho ang advantage natin. Ngayon, yung mga individual na yun, hindi ganun kababad sa politika, ang punto ho natin dito, malapit na hong eleksyon na yan. Malapit na hong eleksyon.
Yung mga survey, mind conditioning ho yan. Ang dali hong ibenta ng ating mga kandidato sa ating mga kababayan. Bakit? Advantage ho natin. Ano? Kasi yung mga nandito, pagka nanonood ganito, automatic, iboboto ko tong 10 na to. Hindi ko na kailangan ibenta sa inyo to. Hindi ko na kailangan ipanligaw sa inyo tong 10 na to. Wala na akong pagalan sa pang 11 pang 12. Itong 10 na lang ho atin. Duterte straight, tapos. Wala na akong Amy Marcos Duterte plus. Kalokohan ho yan. No, kalokohan ho yan. Ano pa yung Amy na yan. Sige, papiliin ko kayo. Yung pinaka-ano na dito. Attorney Lambino o Senator Amy Marcos? Siyempre, Attorney Lambino. I-endorse yan ni Tatay Digong. Wala lang magawa ngayon yan kasi wala sa Senado. Baka kung nasa Senado lang yan, baka nagwawala na ngayon yan dun. Di ba? Ganun ho yun. Nasa upper hand ho tayo, ika nga, sa laban. Tayo ang ika nga bibira dito. Nasa sila, defensive mode ang mga kalaban. Tayo ho, ipabira ho tayo. Lahat ng ginagawa ho nila puro kapalpakan. Ang bilis ibenta ng ating mga kandidato. Kasi lahat ng kapalpakan na ginagawa ng administrasyon, yun ho ang lahat, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nilang iboto. Yung mga kandidato ni Tatay Digong. Kung sinasabi ng mga nakakausap nyo, yung mga administrasyon ngayon, talagang puro kapalpakan, mahal ng ganito, mahal ng ganyan, daming krimen, daming ganito. O gusto mo magbago? Simple lang, iboto mo si Tatay Digong. Hindi naman tumatakbo, meron siyang 10 representante. At pagka binoto mo yon, parang binoto mo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun lang ho kasimple. Kasi kinukumpara nila hindi mo na nga kailangan ipaliwanag na, grabe naman. Parang, di ba, yung iba yung yung panahon ni Digong, panahon ngayon, parang iba, di ba? Hindi mo na kailangan, sila na mismo magbubuka sa'yo, iba talaga ng panahon ni Duterte, no? Gaganon ho sila. Pagka ganun sinabi nila, yan, okay na yan. Ika nga, target lock ka na dyan, yan na yung mo, target lock, yan focus ka dyan, gusto mo ba ng style Duterte ulit, babalik natin. Meron akong dito, recommendation. 10 ito. Pagka binoto mo itong 10 na to, automatic parang binoto mo na si Duterte. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya vote straight, PDP laban straight, Duterte, yan hong 10 na yan. No ifs, no buts, yan ho, sila ho ang ating iboboto. Tuloy. 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Ano masabi niyo? Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para na mag-giveaway ito sa para na mag-gusto sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last 2 questions. Ito real talk to ha. Wala akong pang-good time to, ika nga. Wala akong pang-good time to. Worst case scenario, hindi na talaga bumibenta yung mga pambibira nila sa mga Duterte. Ano kung pinapainit nila ngayon? Anong pinapainit ngayon ng Marcos administration? Mga Chinese troll, Chinese spy, kung ano-anong puro Chinese. Hindi ho kailangang pumasok dito ng China. Tandaan nyo ho yan. Ito sabihin ko sa inyo, lahat na sinasabi ng Chinese spy, Chinese troll, di ho totoo yan. Kabalbalan ho ng administrasyon yan. Meron ho silang pinaghahandaang malaking bagay. Kasi inumpisahan nila yung papakita nila na, pinapasok tayo, ginaganito tayo. Hindi nila kailangan magkaroon ng physical presence sa Pilipinas para ma-infiltrate tayo ng mga Chino na yan. Maniwala ho kayo sa akin. Sa sobrang advanced na teknolohiya nila, baka kilala ho tayo lahat ng mga Chino na yan. Sa totoo lang, kung gusto nila tayong i-profile, kaya ho nila eh. Sa totoo lang, kaya nila. Nasa kanila ang resources, nasa kanila ho ang teknolohiya.
kung gusto ko nilang intercept o kung ano pa man o yung ipasukin yung ating digital space, kaya ko nilang, di ko nila kailangan lumapit sa mga bahay, sa mga opisina ng pamahalaan para gumamit ng radyo para makuha yung mga, wala akong gano'n, kabalbalan yun. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng physical presence ng mga Chino dito para pasukin ang ating malaman yung mga sikreto natin. Nasa social media lahat bangagang Pangulo, nasa social media. Diba? Ay, ba't kailangan nila ng trolls? Ang daming bumibira, mga ordinaryong Pilipino, binabanata nila administrasyon. Para saan ba trolls? Diba? Alam mo na mga Chino yan na palpak ang administrasyon. At ngayon, yung China-Philippines rivalry, yun nung gagamitin ng administrasyon para talagang maisakatuparan ng kanilang mga mapagtakpan ng kanilang mga kabalbalan. Kaya handa lang ho kayo mga kababayan. Maniwala ho kayo sa akin. Nanonostra ko na nakikita na ho natin yan. Ano reaction mo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong? Answer na po yun, sir. Masyado nang mahaba yung nasabi ko, sir. Nandiyan yun sa recording po. Yes, sir. BP, anong masabi mo sa problema ng droga? Lalo po lumalala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin na droga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Correct. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niya magpa-drug test. Last question, Alex, Times of London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am Vice President right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became Vice President. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa Last susunod? question. At sa daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay maku-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sa bilin po ng Presidente yung kanyang Duterte? Araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. Tuloy-tuloy. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko supposedly is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon, the day before
wala ng kampanya yon the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting de avance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Thank you. Ma'am, sorry, but when you were running during 2022 with PBBM under the unity ticket, ma'am, ulit-ulit po na pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Thank you. To ask Thank you, you. ma'am, yung businessman na yan sa Rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that already? Right after his announcement? Hindi, nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Ay, itong si VP Sara talagang ika nga, ngumangart-ngart na siya ngayon. Nangangagat na siya ngayon, ika nga. Dati kasi medyo pa demure yan, nung mainhin eh. Iba na ngayon, di ba? Ibang usapan na ngayon, ika nga. Iba na si VP Sara, ito na yung bagong Vice President Sara Duterte. Kung dati, hindi siya sumasagot, puro laging flaying shape yung mga sagot niya. Ngayon, iba na ho. Sagutin nyo yung nagurgur, na overdose. Sagutin nyo yung 20 pesos na bigas. Marami hong dapat sagutin ng administrasyon itong si Marcos Jr. At naiipon yan at may kasamang interes. Huwag na ho nating ika nga hintayin na sa 2028, hintayin pa natin. Iupo na natin to, si VP. Diba? Nasa taong bayan naman ho yan. Ika nga. Kung anong gusto ng madlang Pilipino, yun hong mangyayari dito. Tayo ay linalatag lang ho natin ang mga kaganapan sa Pilipinas, sa ating bansa, para makapagdesisyon ng mas matalino ang ating mga kababayan. Yung kayo, sa tingin nyo, puro kabubuan pinagsasabi ko dito, edi kayo na, ako na bobo, kayo na matalino, wala namang problema yan eh, di ba? Mag-vlog din kayo. Dali lang naman manggahin. Kaya maraming salamat o, mag-ingat o kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. At saludo dito kay VP Sara, ibang klaseng katapangan ng pinapakita nito. Ito ang ika nga ang dugo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito natin makikita na nananalaytay talaga ang dugo ng isang Duterte dito kay Vice President Sara Duterte. Para sa mga nagdududa dyan, naku, hinay-hinay kayo. Ang babala sa atin ni Tatay Digong, mas matindi pa sa akin yan. Wala ako diyang giintay. Mas ika nga kumbaga sa tapang talagang kamandag, mas matapang ang kamandag nitong si VP Sara, di ba? Kaysa kay Tatay Digong. Kumanda kayo, ika nga, mag-i-ready nyo na yung mga mga tumbong nyo. May kalalagyan niya pag naging presidente na si Vice President Sara Duterte. Multitasking yan, huwag kayong mag-alala. Baka kung iniisip nyo lang, pagka naging presidente yan, baka puro pagganti ng... Huwag mag-alala. Kaya kung pagsabayin yan, yung
ika nga kung tawagin nila nation building plus pagtrabaho sa mga siraulo sa Pilipinas. Kaya ho niyang pagsabay. Huwag kayo mag-alala, kayo ba naman? Baka iniisip nyo, baka puro pagganti lang yan dahil siya ginawa nila sa pamilya nila. Hindi ho gano'n ang mga Duterte. Kaya ho niyan magtrabaho ng sabay. Ika nga, kaya